Kabanata 11:26. Sa malawak na shooting range, nakatayong magkaharap sina Lito at Arthur Chen. Ha! Si Arthur ang gumawa ng unang hakbang, isang mabilis na left hook na suntok. Bahagyang umiwas si Lito at hindi nagmamadali. Pagkatapos ng ilang dosenang galaw, pinasandal niya si Arthur sa lupa. Hindi ko ito tatanggapin, tayo ulit. Hindi makapaniwala si Arthur na pagkatapos ng 7 taong pagsasanay, napakadali niyang natalo. Siya ay itinuturing na kampyon sa katimugang distrito ng militar. Hindi niya inaasahan na matatalo niya si Lito, ngunit ang ikinagulat niya ay sa loob ng ilang dosenang round, natalo na siya. Nag-trigger ito ng kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Ilang daang round ang laban ng dalawa, suntok sa suntok. Pawis na parang baboy, hinubad ni Arthur ang kanyang pang-itaas na damit at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Natapos ang sparring nila ng buong 3 oras. Sa wakas, napahiga si Arthur sa lupa, mahinang winawagayway ang kanyang kamay, aaminin ko. Pahinga na ako. Ngumiti si Lito, pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Sinulyapan ni Arthur si Lito at nalaman na humihinga pa rin siya, na may manipis na pawis sa kanyang noo. Kabaligtaran, ang kanyang sariling damit ay basang-basa ng pawis at siya ay humihingal. Itinaas ang kanyang kamay bilang pagsaludo, sinabi niya, inaamin ko ang pagkatalo. Akala ko after practicing for 7 years, nag-improve na ako. Pero hindi ko inasahan na ganito ka pa rin pala. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Lito na halos may paggalang na mga mata. Ngumiti at tumango si Lito, isa-isang sinagot ang mga tanong ni Arthur, kung saan lubos na ipinagpapasalamat ni Arthur. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagsimulang lumiwanag ang langit, at pinilit ni Arthur na personal na ihatid si Lito pabalik sa ospital. Kasama sina Fritz Wang at iba pang nagbabantay, nakapagpahinga ng mabuti sina Rose at Susan. Ang espiritu ni Susan ay bumuti din ng husto. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Lito kay Rose. Nang ganap na naibalik ang kalusugan ni Susan, si Lito ay nagbigay ng mahigpit na utos kay Fritz Wang upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Oo, Ginoo. Mataimtim na tumango si Fritz. Inayos din ni Lito ang mga tao mula sa Dragon Gate na pumunta at protektahan si Rose kasama si Fritz Wang at ang kanyang koponan. Napakabait ni Rose. Tito Lito, alam kong marami kang bagay na dapat harapin, kaya huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa akin. Napakaraming tao ang nagpoprotekta sa akin, hindi ako malalagay sa anumang panganib. Tiningnan siya ni Lito ng malalim. Ang batang ito ay kahawig ni Carlito, ang kanyang lalamunan ay naninikip sa emosyon ngunit siya ay may mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at hindi niya kayang pigilan. Hawak ang kamay ni Rose, sinabi ni Susan kay Lito, huwag kang mag-alala, aalagaan ko siyang mabuti. Pero, kinagat ni Susan ang kanyang labi, na parang may gustong sabihin. Biglang lumapit si Lito at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Nagulat si Susan, bahagyang namumula ang kanyang mukha habang iniaabot ang kanyang telepono kay Lito. Dinial ni Lito ang kanyang numero, ito ang aking personal na numero, makipag-ugnayan sa akin anumang oras kung may anumang problema, magmadali ako upang harapin ito kaagad. Nangilid ang luha sa mga mata ni Susan. Anong mali? Napansin ni Lito na may mali sa kanya. Umiling si Susan, wala, medyo discomfort lang sa mata ko. Siya ay lubhang naantig, hindi inaasahan na sa panahon ngayon, maaari pa ring magkaroon ng gayong mga tao na nagpapahalaga sa pagmamahal at katapatan. Well, I should go now. Contact me if you need anything. Dahil doon, marahang tinapik ni Lito ang ulo ni Rose at tumalikod para umalis. Ibinuko ni Susan ang kanyang bibig upang magsabi ng "Palam", ngunit ang mga salita ay hindi naalis sa kanyang mga labi. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Kahit na ilang araw pa lang niyang kilala si Lito, nakagawa na ito ng hindi maalis na impresyon sa mga mata nito. Ngunit naunawaan din niya na si Lito ay hindi ordinaryong tao. Paano pa kaya masusunod ng napakaraming tao ang kanyang mga utos? Kaya, maaari lamang niyang pigilan ang namumuong pagmamahal sa kanyang puso at ituring siya bilang kanyang amo. Bumalik si Lito sa Bihing City ng mag-isa. Sa desyerto na kalsada, biglang huminto sa gilid ng kalsada ang isang dosenang itim na off-road na sasakyan. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng mga sasakyan, at ang isang lalaking mukhang mabagsik, nakasuot ng itim na damit na may pattern ng dragon, na may flat top na gupit, ay mabilis na naglakad patungo kay Lito. Sa isang hampas, lumuhad siya sa harap ni Lito at magalang na sinabi, pagbati, Sect Master. Tumigil si Lito sa kanyang hakbang, at ikaw.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at kaagad na sumagot, "Ako si Arman Zhao, ang ikawalong pinuno ng Shen Slaughter Pavilion, at itong Bihing City ay nasa ilalim ng aking jurisdiction." Tumango si Lito. Alam niya na ito ay dapat na itinuro ni Zeniong. "Tumayo ka," sabi ni Lito. Tumayo si Arman, tinitingnan si Lito, ngunit ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Si Zeniong ay umawit ng matataas na papuri sa bagong pinuno ng angkan na ito sa telepono, na nagsasabi na siya ay lubhang kahanga-hanga. Gayunpaman, sa mga mata ni Arman, isa lamang siyang ordinaryong kabataan. Ngunit alam niya na hindi magbibiro si Zeniong tungkol sa ganitong bagay. Ngumiti si Lito, kitang-kita niya ang panloob na pakikibaka ni Arman Zhao. "Hindi ka kumbinsido. Pwede mo akong hamanin." Napangiti si Lito. "Talaga? Hindi ba ako masisisi ng clan leader?" Dahil dito, medyo natukso si Arman. Siya ay nakipaglaban ng ngipin at kuko upang makarating sa posisyon na ito, kaya upang magpasakop sa isang binata, hindi siya komportable. Tumango si Lito. Hindi lang niya sinisi si Arman Zhao sa pagdududa sa kanya, hinangaan pa niya ito. Hindi bababasa, ito ay malinaw na ang lalaking ito ay hindi manliligaw. Hindi mabibili ang katapatan ng gayong mga subordinate. Hindi ko gagawin." Simpleng sagot ni Lito. "Okay, nakakapanibago." Nang matapos magsalita si Arman, hinampas niya ang kanyang palad. Ang kanyang mga paggalaw ay mabilis tulad ng hangin, at ang kanyang mga pangunahing kasanayan ay napaka-solid. Casual na itinugma ito ni Lito gamit ang sariling palad. Si Arman ay patuloy na umatras, nagulat ang kanyang puso. Ang palad na kaka-deliver niya lang ay halos 70% ng kanyang buong lakas, ngunit madali itong nalihis ng sect leader. Humugot siya ng malalim na hininga, naipon ang kanyang lakas, isa pa. Sa pagkakataong ito, ginamit ang 70% ng kanyang kapangyarihan, ang umaalulong na hangin ng palad ay umungol ng galit. Muling gumanti si Lito gamit ang kanyang palad. Bam! Napaatras si Arman ng 12-dosenang hakbang at sa wakas ay nahulog sa kanyang likuran, isang patak ng sariwang dugo ang tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Malaking pagbabago ang kanyang ekspresyon, hindi maipaliwanag ang pagtataka sa kanyang puso. Siya ay nakipaglaban sa maraming laban sa buong buhay niya, at nakaharap sa hindi mabilang na mabibigat na kalaban, ngunit ang makapangyarihan at malalim na lakas ng loob na naramdaman niya ay nagparamdam sa kanya na hindi gaanong mahalaga. Ang pakiramdam na iyon ay parang butil ng buhangin sa malawak na karagatan na nakaharap sa walang katapusang langit at lupa. Namumuo sa loob niya ang hindi maipaliwanag na damdamin, hanggang sa pakiramdam niya ay hindi siya gaanong mahalaga na gusto niyang umiyak. Pananatiling tahimik, pinunasan niya ang sulok ng kanyang bibig, tumayo, lumapit kay Lito, at muling lumuhod, "Aking master, kinikilala ko ang iyong kataasan." Tumango si Lito, "Tumayo ka." Si Arman ay tumayo, nag-alinlangan sandali, hindi niya maiwasang magtanong, "Sect leader, may tanong ako, iniisip ko kung masasagot mo ito." "Magsalita ka." Pagkatapos ay nagtanong si Arman Zhao, "Ang pangalawang palad na iyon kanina, gaano karami ng lakas ng loob mo ang ginamit mo?" Walang pakialam na tumugon si Lito, "Marahil. Wala pang 10%. Sa sandaling sinabi niya ito, ang kutis ni Arman Zhao ay ganap na nagbago, na ang kanyang mga tuhod ay bumagsak hanggang sa halos lumuhod. Kung dati, baka hindi siya maniwala, pero ngayon, naintindihan na niya ng buo ang kasabihang "There's always someone better out there." Sa pag-iisip tungkol sa kanyang dating ugali, kung ang sect leader ay may masamang ugali, maaaring siya ay nawala ng buhay sa isang sampal lamang. Sa isiping ito, si Arman Zhao ay lubos na natakot, kaagad na pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Iniabot ni Arman Zhao kay Lito ang isang business card na may kulay ginto na may gilid na hugis balahibo, "Sect leader, ang contact information ko ay tungkol dito. Kung mayroon kang anumang bagay, maaari mo akong turuan anumang oras." Kinuha ni Lito ang card at tumango, "Naiintindihan ko, maaari ka nang umalis. Subukang huwag masyadong makatawag ng pansin." Tumawa si Arman Zhao, "Magtiwala ka sa sect leader, nag-utos ako na linisin ang lugar bago ako dumating. Walang dadaan dito." Noon lang, naalala ni Lito na talaga, walang tao sa paligid ng kalsadang ito. Pagkaalis ni Arman Zhao, bumalik si Lito sa Sky Ability Academy. Pero ang nakakapagtaka ay pagpasok pa lang niya sa campus ay marami na ang nagtatakang nakatingin sa kanya. Hindi ba siya yung nasa wanted list? Oo, paano siya naglakas loob na bumalik sa paaralan? Dapat ba natin siyang payuhan na lumipat ng paaralan sa lalong madaling panahon?
Ilang kaklase ang nagbubulungan sa paligid niya, ngunit nang tumingin si Lito sa kanilang direksyon, lahat sila ay tumikom ng kanilang mga bibig, na nagkukunwaring walang alam. Noon lang, isang pamilyar na mukha ang lumapit, halos hindi makilala ni Lito. Dako Azong. Si Lito ay tumingin sa lalaki ng may pagtataka, ang kanyang mukha ay nababalot ng gasa at nakapikit. Si Dako ay mukhang nasasaktan, at nang makita si Lito, ang kanyang mga mata ay agad na nagkontrata, na parang nag-aalangan. Hinawakan niya ang braso ni Lito at hinayla siya sa isang tagong sulok. How dare you na bumalik? Hininaan ni Dako ang kanyang boses at maingat na tumingin sa paligid habang nagsasalita. Natarante si Lito, bakit hindi ba pwede? Don't play dumb with me, everyone's afraid of the bully Tall Amorzang. You are now on his hit list, you better hide. Kung mahanap ka niya, patay ka. Natatakot na nagsalita si Dako Sumulyap si Lito sa kanya, nabugbog ka rin ba niya? Og. Napabuntong hininga si Dako huwag mo na akong ipaalala. Na-target ako dahil nagpatotoo ako para sa iyo. Pinadala nila si Tall Amorzang para makipag-away, at ayun napunta ako sa ganito. Tumawa si Lito, na curious ako na makita kung gaano siya kagaling, ang magpatalo sa isang tao ng lantaran. Hindi mo naiintindihan. Si Tall Amorzang ay may malakas na background, siya ay nangingibabaw at lahat ay natatakot na magsalita laban sa kanya dahil dito. Napabuntong hininga si Dako ang malas ko lang. Pero ang mabugbog ay walang halaga kumpara sa sitwasyon mo. Nag-post na sila ng warrant mo sa paligid ng campus, sinasabing dapat bugbugin ka agad ng sino mang makakita sa iyo. Napaungol si Dako bro, walang nang ahas na makipag-usap sa iyo sa paaralan ngayon, ngunit nagpapasalamat ako sa iyong pagpapagaling sa aking balikat. Binabalaan kita kahit na mapanganib ang aking buhay. Tinapik niya ang balikat ni Lito, ingatan mo ang iyong sarili, magtago ka kung kaya mo. Hindi umimik si Lito, ngunit nang aalis na si Dako biglang nagbago ang kanyang mukha. Isang grupo ng mga tao ang naglalakad palapit sa kanila, pinamumunuan ng isang mabangis na mukhang kalbo na may tato na hugis dragon sa ulo. Nako, nandito na si Tall Amorzang, mas mabuting tumakbo na ako. Nang makita ito, agad na sinubukang tumakas ni Dako ngunit napalibutan siya ng mga kampa ni Tall Amorzang. Dako tandaan mo kung paano ka binalaan ng kapatid na Tall Amor noong nakaraan, ang lalaking nagngangalang Lito Argel ay ang hinahanap naming kriminal, naglakas loob kang mag-leak ng impormasyon sa kanya, ayaw mo na bang mabuhay? Brother Tall Amor, wala akong sinabi, kita mo naman hindi pa rin ako nakaka-recover sa pambubugbog last time, why not let bygones be bygones? Si Dako ay umiiyak at nanginginig. Malamig na tumawa si Tall Amorzang, lumapit sa kanya, na may dalang punyal sa kamay, hinampas ito ng ilang beses sa mukha ni Dako at sinabing walang kabuluhan, Dako nahihirapan ka bang intindihin ang mga tao? Ano ang sinabi ko sa iyo? Kung nahanap mo ang batang iyon, sabihin sa akin kaagad. At naglakas loob kang ilabas ang impormasyon sa kanya, ako, si Tall Amorzang ay hinahamak ang mga taong hindi kayang tuparin ang kanilang mga salita. May malamig na kislap sa mga mata ni Tall Amorzang. Sumigaw si Dako Kuya Tall Amor, mapagpatawad kang tao. Huwag mo akong awayin sa maliit na bagay, wala talaga akong sinabi. Huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin ang buhay mo. Walang pakialam na sabi ni Tall Amor. Nang malapit ng makahinga ng maluwag si Dako narinig niyang sinabi ni Tall Amorzang, dalhin mo siya rito, putulin ang kanang kamay at ipakin ito sa mga aso. Biglang nagbago ang mukha ni Dako no, please spare me, brother Tall Amor. What's the difference between chopping off my hand and killing me? Kabanata 11:27. Sino ba ang nagsabi sa iyong masungit, halika, putulin mo ang kamay niya? Walang pakialam si Tall Amorzang sa mga pagsusumamo ni Dako Ang isa sa mga kampa ni Tall Amorzang ay naglabas ng kutsilyo, naghahanda na kumilos. Si Dako ay lubos na desperado, galit na umuusad sa kanyang puso, sumigaw siya, mapahamak ito, lalabanan ko kayong lahat. Sa isang kisap mata, nagsimula siyang makipag-away sa mga kampa ni Tall Amor. Nagkaroon ng sama-samang hingal ng sorpresa. Pagkatapos ng lahat, si Tall Amorzang ay tinaguri ang pinakamahirap na bully sa Sky Ability Academy. Kung may binyo bully siya, walang nang ahas na lumaban. Gayunpaman, ang lahat ay hindi nasisiyahan kay Tall Amor sa loob ng mahabang panahon. Kung mapipigilan ni Dako ang kanyang mapagmataas na kilos, magandang bagay iyon. Sa anticipatory na titig ng lahat, isa-isang pinatumba ni Dako ang mga kampa ni Tall Amorzang. Ito ay lubos na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa, siya ay malamig na ngumiti, hindi ka kasing galing gaya ng iniisip mo.
Ako, si Dako Zhang, ay hindi isang taong madaling eyebully. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang isang alon ng pagpatay na layunin. Si Dako Zhang, nang hindi napansin, ay kumilos. Sa pamamagitan ng palad na bumababa mula sa itaas, inihagis niya si Dako sa lupa. Sa isang kalabog, ang lupa ay sumabog at si Dako ay dumura ng isang subo ng dugo. Ikaw na walang kwentang piraso, maglakas loob na hamanin ang aking autoridad. Hindi mo ba alam kung sino ako, si Tal Amor Zhang, ang nagtayo ng ating reputasyon? Habang patuloy na nagsasalita si Tal Amor, isa pang suntok ang damapo. Pagkatapos ng isang dosenang patuloy na suntok, si Dako ay nasa kanyang huling hinga. Hindi nakatiis na panoorin ito ng lahat ngunit dahil sa pananakot ni Tal Amor, walang nang ahas na magsalita. Nang si Lito ay hahakbang pasulong, nang makita si Dako na malapit ng bugbugin hanggang sa mamatay, bigla na lang, isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Tumigil ka! Naglalakad pasulong si Yuni Shen, nakasuot ng puting damit. Sa kabila ng galit sa mukha niya, napakaganda pa rin niya. Dr. Shen. Nang makita si Yuni Shen, si Tal Amor Zhang ay natakot. Sa halip, tinitingnan niya si Yuni Shen na may walang modo na pagnanasa na mukha, tahasang tinitingnan ang kanyang anyo. Sa malamig na mukha, sinabi ni Yuni, ito ay paaralan, bawal ang away. Humalaklak si Tal Amor, paano kung may bugbugin ako? Dr. Shen, sinusubukan mo ba akong pigilan? Sige, gusto ko iyon. Ang kanyang mapanlinlang na tingin ay dumausda sa dibdib ni Yuni Shen, nangangarap na samantalahin kapag siya ay pumutok. Isa ka talagang bakla. Umiling si Yuni Shen, sa pag-aakalang walang kabuluhan ang pagtatangkang mga tuwiran sa kanya. Ngunit hindi niya hinayaan na bugbugin si Dako hanggang mamatay at nasumpungan ang kanyang sarili na napunit. Dr. Shen, may solusyon ako. Basta samahan mo ako sa isang sine, papakawalan ko si Dako ah. Sabi ni Tal Amor Zhang, ngumisi mula tenga hanggang tenga, at ang hindi mapakalinyang kamay ay hinawakan ang mahabang buhok ni Yuni Shen. Lumubog ang mukha ni Yuni, habang itinaas niya ang kanyang kamay para itulak siya palayo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasalo siya ni Tal Amor Zhang. Pilit siyang hinailan ni Tal Amor Zhang sa kanyang mga bisig, Dr. Shen, palagi kitang gusto. Tumango ka lang at bibitawan ko na siya. Bitawan mo ako. Si Yuni ay nagalit, ang kanyang mukha ay namumula, ngunit ang pagkakahawak ni Tal Amor Zhang ay masyadong malakas. Walang bunga siyang nakipagpunyagi laban sa kanya. Marami sa mga lalaking estudyante ang napuno ng matuwid na galit. Pagkatapos ng lahat, si Yuni ang diyosa sa puso ng maraming lalaki. Hindi lang maganda si Yuni, maganda rin ang ugali niya. Ang kanyang saloobin sa pagtrato sa mga estudyante ay napakahusay, at iginagalang siya ng lahat. Kung hindi ka nasisiyahan, awayin mo ako. Si Tal Amor Zhang ay nagbabantang tumingin sa mga tao. Agad namang tumahimik ang mga nasa paligid. Haha, ang daming duwag. Nanunuya si Tal Amor Zhang. Nang si Yuni ay nakaramdam ng labis na kahihiyan, isang kamay ang biglang lumitaw mula sa likuran, humawak sa balikat ni Tal Amor Zhang. Ang liit mo. Si Tal Amor ay nanunuya, hindi man lang sineseryoso si Lito. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang napakalaking puwersa ang lumusab, at ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Nagkaroon ng bitik, at nanlambot ang braso ni Tal Amor Zhang. Si Yuni, na hindi na nahawakan, ay matamba ng hindi mapigilan, nabunggo sa mga braso ni Lito. Marahil dahil sa kanyang gulat, likas niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito. Si Lito, sa takot na madapa siya, ay mabilis na hinawakan ang kanyang baywang, na sa pakiramdam na hindi kapani-pani walang meslan. Ang kanilang pose ay sobrang intimate, na lalong nagpagalit kay Tal Amor Zhang. Bago niya matikman si Yuni, nagawang samantalahin ng hamak na lalaking ito ang sitwasyon. Hanggang kailan mo planong tumabi sa akin? Casual na sabi ni Lito. Nagulat si Yuni. Kanina pa siya nagpapanik, ngunit ngayon ay kumalma siya, napagtanto na niyayakap niya si Lito. Agad siyang bumitaw, nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Gayunpaman, bahagyang inis siya. Ano ang ibig niyang sabihin ng planong tumabi? Parang ipinahihiwatig niya na siya ang nagpasimula nito. Siya ay medyo mayabang, hindi ba? Hindi ko sinasadya. Napabuntong hininga si Yuni, huwag kang magkamali. Hindi ko naman sinabing sinasadya mo. So, sinasabi mo ba na sobra ang protesta ng babae? Nakangiting sagot ni Lito. Huwag mong purihin ang sarili mo, may mas importante pa akong hindi magugustuhan sa'yo. Sumagot si Yuni, bumubulusok ng galit. Pakiusap, maganda, kung tutulungan kita muli, hindi mo ba kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo? Napabuntong hininga si Lito na may pagbibitiw. Hindi man lang ako humingi ng tulong sa'yo.
Si Yuni ay nagmatigas na tumanggi, ngunit ang kanyang tono ay nagpapakita ng bakas ng pagkakasala. Higit pa rito, ang pagtawag sa kanya ni Lito na maganda ay nasiyahan sa isang maliit na bahagi ng kanyang walang kabuluhan. Ang dalawa ay patuloy na nag-aaway, ganap na nawala sa kanilang sariling mundo na parang nakalimutan na nila si Tall Amor Zhang. Samantala, si Tall Amor ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ay nalalayan ang kanyang nabali na kanang kamay. Tama na. Napasigaw siya, nanginginig ang mukha sa galit, matatapos na ba kayong dalawa? Andito pa rin ako. Tumigil sina Lito at Yuni at sabay na ibinaling ang kanilang atensyon kay Tall Amor Zhang. Walang pakialam na sinabi ni Lito, so ano? Ngumisi si Tall Amor Zhang, ano ang mahalaga? Kukunin ko ang buhay mo. Kailangan mong magkaroon ng kakayahan para dito. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Lito, masyadong mabagal ang reaksyon mo kanina. Hindi ako natatakot na masira ang iyong pride, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Ha? Anak? Sa mga sinasabi mo, sa tingin mo ay napakahusay mo, ha? Humalaklak si Tall Amor, nabalitaan ko na ikaw lang ang basurang walang ugat na espirito na inamin ng Heaven Ability Academy mula noong ito ay itinatag. Inaasahan kong nakapasok ka sa pamamagitan ng mga koneksyon. Sinadya niyang sabihin iyon ng napakalakas, at pinag-usapan din ito ng ilang kaklase. Kahit na ang pag-iral ni Lito ay malawak na kumakalat, pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao ay hindi nakakakilala sa kanya at hindi nila nakitang gumawa ng anumang bagay sa kanilang sariling mga mata. Kaya madalas naririnig ang mga chismis na nakapasok si Lito sa pamamagitan ng mga koneksyon. Snap! Noon lang, isang malakas na sampal ang nagpatahimik agad sa lahat. Isang tatak ng kamay ang lumitaw sa mukha ni Tall Amor, ang kanyang galit ay tumaas, mapahamak ito, ako. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, muling sinampal siya ni Lito, bastos na bibig, nararapat sa sampelan. Anak ka nang. Sinampal muli si Tall Amor. At kaya, si Tall Amor ay patuloy na sinampal ng higit sa 10 beses, ang kanyang mukha ay nakakatuwang pommel lead. Kakaiba, bakit hindi siya umiiwas? May nagtaka. Mula sa simula hanggang sa pagtatapos, nakatayo lang si Tall Amor doon, pinayagan si Lito na sampelan ang kanyang mukha. Halos umiyak si Tall Amor. Siyempre, gusto niyang umiwas, ngunit pinipigilan ng hindi kilalang puwersa ang kanyang katawan, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Pagkaraan, mas marami pang sampal ang ibinigay sa kanya ni Lito ng sunod-sunod. Pagod na ako. Hinaplos niya ang kanyang pulso, lumingon kay Dako at nagutos, ikaw, lumapit ka at sampelan siya para matikman ito. Ah, ako. Si Dako ay hindi kapani-paniwalang nagulat at medyo mahiyain, ngunit sa sandaling nag-isip, dahil ito ay dumating, ang pagkakaroon ng pagkakataong sampelan siya ay maituturing din na isang pakinabang, ang pagsasabi ng hindi ay nangangahulugan na nawawalan ng pagkakataong magyabang. Siya ay humakbang pasulong, kumuha ng isang malaking indayog, at nagpadala ng isang sampal. Si Dako ay matangkad at malakas. Napasigaw si Tall Amor sa kanyang sampal. Habang pinalo siya ni Dakoa, mas nasasabik siya, na nagmumura, sa maldito mong pambubuli sa akin, papatulan kita hanggang mamatay. Itigil mo na ang pananakit, please. Ang mga ngipin ni Tall Amor ay naligas ng higit sa kalahati, ang kanyang mukha ay gulo na rin, ganap na hindi nakikilala sa kanyang orihinal na anyo. Nang makita ang ganap na kasiya siyang eksenang ito, maraming tao ang direktang pumalakpak ng kanilang mga kamay at nagsaya. Sa huli, kahit si Dako ay wala ng lakas. Gusto mo bang pumunta? Tumingin si Lito kay Yuni. Sumulyap ng masama si Yuni kay Tall Amor, sinabi sa naiinis na tono, hindi, salamat, ayaw kong madumihan ang aking mga kamay. Lumingon si Lito para harapin ang karamihan, sino man ang may hinaing laban sa kanya, o nabuli niya noon, humakbang pasulong ngayon. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mga mukha ng mga tao. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ang unang tao ay humakbang pasulong at sinimulang bugbugin si Tall Amor. Inagaw mo ang girlfriend ko, hamak ka. Sumunod, ang pangalawang tao ay tumayo, naglakas loob kang ay bully ako, sa wakas ay nakukuha mo na ang nararapat sa iyo. Tapos yung pangatlo, pang-apat na tao. Hindi nagtagal, si Tall Amor ay napalibutan at binugbog ng maraming tao. Si Tall Amor, sa sobrang sakit, ay nawala ng ulirat. Sa sandaling ito, sa tuktok ng isang malayong mataas na gusali, isang figure sa isang pulang damit ang nakatayo sa harap ng isang bintana, nanunood ng drama sa ibaba. Isang matandang lalaking may puting buhok ang nakatayo sa likod ng babaeng naka-red dress at magalang na nagsabi, Miss, mukhang nawawala na ito ng kontrol, dapat ba tayong makialam? Nagtaas ng kamay ang babaeng naka-red dress, no need.
Nagulat ang matanda, hindi ko akalain na tingnan ang mukhang banayad na binata, medyo may kakayahan siya. Napangiti ang babaeng naka-red dress, gorgeous as ever, palagi siyang ganito, parang napakadali at malumanay, pero kapag nagsimula na siya, hindi na siya nagpapatalo. Ang babae ay walang iba kundi si Natania, ang dating kaklase ni Lito. Sa sandaling ito, ang isa pang lalaking nakasuot ng puting casual na dumaan. Matangkad at gwapo, tinitingnan niya ang magulong tanawin sa kabila ng floor-to-ceiling window, bakas ng pang-aalipusta ang nakabaluktot sa gilid ng kanyang bibig. Sila ay isang grupo lamang ng mga clown. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya natalo ay dahil wala pa siyang nakakaharap na mas malakas. Habang siya ay gumuguhit ng walang pakialam, isang pahiwatig ng pagiging maharlika at pagmamataas ang nadarama mula sa kanyang tono. Ang lalaking ito ay si Jake Xiao, isa sa tatlong nangungunang eksperto sa Sky Ability Academy. Jake, hindi mo pa siya nilalabanan. Huwag kang magsalita ng maaga, sabi ni Natania, na may mapanuksong ngiti. Sinulyapan niya si Jake at tumalikod para umalis. Bahagyang kumunat ang noo ni Jake. Bumalik ang kanyang tingin kay Lito sa di kalayuan, isang bakas ng lamig ang kumikinang sa kanyang mga mata. Tandaan, sa likod ni Tall Amor ay ang Dragon and Tiger Club. Nasa malalim na tubig na siya. Nang marinig ito, huminto si Natania, pinakulay ang kanyang mukha ng kumpiyansa, kung hindi niya kayang lampasan kahit ang pagsubok na ito, wala siyang karapatang makita akong muli. With that, inayos niya ang laylayan ng palda niya at umalis na may kasamang grace. Naikuyom ni Jake ang kanyang mga kamao, ang kanyang tingin ay nakatuon sa umaatres na figure ni Lito. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa gilid ng kanyang bibig, mukhang kailangan kong magdagdag ng isang dash of difficulty para sa inyong dalawa. Makalipas ang 15 minuto, lahat ay naglabas ng kanilang mga hinaing at handa ng maghiwa-hiwalay. Si Lito, sa kabilang banda, ay naghahanda upang tulungan si Dako na umalis. Sa sandaling iyon, huminto ang tatlong itim na kotse sa harap ni Lito at ng iba pa. May mga kitang-kitang puting guhit na nakapinta sa katawan ng kotse. Kung susuriing mabuti, sila ay hugis dragon at tigre. Nang makita ang emblem, nagbago ang mukha ng lahat. Si Lito ay walang kaalam-alam, narinig lamang niya ang isang nagmumura na bulong mula kay Dako sa tabi niya, mapahamak, we're screwed now. Casual na nagtanong si Lito, ano ang nangyayari? Ito ay ang mga tao mula sa Dragon at Tiger Gang. Kapansin-pansin ang panginginig sa boses ni Dakoa, maaaring si Tall Amor ay may Dragon at Tiger Gang na umaatres sa kanya. So paano kung totoo? Walang pakialam na sagot ni Lito. Umiling si Dakoa, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha, kuya, talagang may malaking problema tayo sa pagkakataong ito. Kabanata 11:28. Nagpakita ng takot ang mga mata ni Dakoa, napalunok siya ng mariin at sinabing, ang Dragon at Tiger Gang ay isang napakasikat na gang sa ating lungsod. Makapangyarihan ang mga ito, kahit na kaya nilang kontrolin ang ilang mga distrito ng mag-isa. Kung gusto nilang mawala ang isang tao, ito ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Habang nagsasalita si Dakoa, malapit na siyang maiyak, bamulong siya, we're doomed today. Sa sandaling ito, si Tall Amor, na may bogbog na mukha, ay tumayo at nagpakawala ng nakakainis na tawa, Lito, ngayon ang katapusan mo. Si Lito, na tila walang pakialam, ay direktang tumapak kay Tall Amor. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng sasakyan sa gitna. Isang lalaking nakasuot ng suit at leather na sapatos, na may suot na salaming pang-araw, na lumakad patungo sa kanila na may sinusukat na mga hakbang. Kuya Chin, iligtas mo ako. Malakas na sumigaw si Tall Amor, Lito, napahamak ka. Ito si Brother Chin, ang nangungunang manlalaban ng Dragon at Tiger Gang. Kung ayaw mong mamatay sa isang malagim na kamatayan, lumuhad at humingi ng tawad. Sinulyapan ni Conrad Chin si Lito ng may paghamak. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang binatang ito ay walang espiritual na ugat ngunit nagawa niyang talunin si Tall Amor. Kapansin-pansin na hindi pushover si Tall Amor. Ngunit si Conrad Chin ay hindi partikular na nag-aalala. Tila iniisip niya na si Lito ay isang greenhorn lamang na walang makabuluhang banta. Si Tall Amor ay isa sa amin. Binata, maling tao ang nalampasan mo, sabi ni Conrad sa tono ng paghamak, na nakatingin kay Lito. Napangiti si Lito at sinabing, tawid sa maling tao. Paumanhin, sa palagay ko hindi kasama sa diksyonaryo ko ang pariralang iyon. Maiintindihan mo ito agad. Makulimlim ang mukha ni Conrad, dahan-daang naglabas ng isang bagay ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa. Sa malapitan, nakakagulat na may hawak siyang toothpick. Bigla niyang ibinaba ang kanyang kamay, na nagdulot ng sama-samang pagkalito sa lahat ng naruroon.
Pagkalipas ng ilang segundo, may natuklasan ang isang matalas na tao, na itinuro ang haligi sa likod ni Lito, tingnan mo doon, isang palito. Itinuon ng lahat ang kanilang tingin sa toothpick na mukhang hindi kapani-pani walang manipis, nakakagulat, ito ay matatag na naka-embed sa granite pillar. Bang! Sa sumunod na segundo, ang dalawang kasing tangkad at lapad ng tao na haligi ay agad na nabasag. Agad na nagkagulo ang mga tao, kitang-kita sa mukha ng lahat ang pagkagulat. Kasabay nito, naunawaan nilang lahat kung bakit nagawang mag-amok sa Bihing City ng ganoong kalawak. Sa ganitong mga dalubhasang mandirigma, sino ang hindi susuko? Ngayon, anong salita ang mayroon sa iyong diksyonaryo? Tinitigan ni Conrad si Lito, may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Hindi siya sinagot ni Lito, ang sumagot ay ang sigaw ni Tal Amor. Si Lito, nang walang pag-aalinlangan, ay binali ang magkabilang binti ni Tal Amor. Ang natitirang bahagi ng karamihan, na nakasaksi nito, ay naiwang tulala. Hinahamon sa publiko ang Dragon and Tiger Society. Sa mata ng maraming tao, si Lito ay isa lamang patay na naglalakad. Oo nga, dahil sa hamon sa kanyang autoridad, tumaas ang antas ng galit ni Conrad. Sa isang iglap, isang bakal na karayom, ang lumipad patungo sa noo ni Lito. Taliwas sa inaasahan ng lahat, nanatiling tahimik si Lito, na walang balak na umiwas. Akala ng iba ay hindi makakaiwas si Lito sa oras. Tinakpin ni Yuni ang kanyang bibig sa pag-aalala at nagpakawala ng isang matalim na sigaw. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay parang isang bagay sa labas ng pantasya. Isang ripple ang lumitaw sa hangin sa paligid ni Lito, habang ang isang bakal na karayom ay pumasok sa umaalon-alon na hangin, ang bilis nito ay biglang bumagal, at sa wakas ay tuluyang tumigil. Nang makita ang bakal na karayom na umaaligid sa hangin, bumagsak ang karamihan sa isang tahimik na katahimikan. Masyado bang pinalaki ang antas ng kapangyarihang ito? Biglang nagbago ang mukha ni Conrad, na lumiliit ang kanyang mga mata, walang kamalay-malay na umatras. Halatang natatakot siya. Biglang ibinaba ni Lito ang kanyang kamay, itinuro ang bakal na karayom, patungo sa hita ni Conrad. Sa mahinang tunog, bumulwak ang sariwang dugo habang nadapa si Conrad. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang mga tauhan para alalayan siya bago pa siya magpakaawa sa pagbagsak. Nanatiling tahimik si Lito, pinapanood lamang siya ng walang salita. Nanginig ang mukha ni Conrad. Ang reaksyon ni Lito ay mas nakakahiya kaysa sa pangungutya. Anak, simula pa lang ito, ibibigay ko na ang lahat. Itinulak ni Conrad ang kanyang bodyguard, hinugot ang bakal na karayom, mabilis na nilagyan ng acupressure para pigilan ang pagdurugo, at pagkatapos ay umungol. Sa isang iglap, ang kanyang pangitaas na damit ay napunit, na nagpapakita ng mga kalamnan na biglang lumaki sa higit sa 3 beses ng kanilang orihinal na laki. Ang mga kalamnan na ito ay gumagalaw na parang buhay, umuumbok pabalik-balik, at bahagyang kumikinang na may metal na kinang. Mabangis siyang umungol, at tila nang inag ang lupa. Isang napakalaking bugzo ng hangin na dala ng kanyang suntok ang sumugod kay Lito. Casual na kinuha ni Lito si Tal Amor na nasa paanan niya at itinayo siya bilang isang kalasag. Bam! Si Tal Amor ay direktang tinamaan ng suntok, at ang lahat ng kanyang panloob na organo ay nabasag. Kuya Chin, ikaw. Tumitig siya sa mata, ayaw tanggapin ang kanyang kapalaran habang bumababa ang kanyang ulo. Malamig na tumikim si Conrad, walang silbi, huwag mong pakialaman ang negosyo ko. Bago bumagsak ang mga salita, biglang sumuntok si Lito na tumama sa tiyan ni Conrad. Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw habang lumipad paatros si Conrad, bumangga sa sarili niyang sasakyan. Parehong dumausdas paatros ang lalaki at sasakyan ng mahigit 10 metro. Bahagyang tumayo, iniluwan ni Conrad ang ilang subaw ng dugo, na mapot na tinitigan si Lito. Anak, hintayin mo ako. Pagkasabi noon, tumalikod siya para sumakay sa kotse, ngunit sa sumunod na sandali, ang boses ni Lito ay nanggaling sa likuran niya. Bakit ang aga mong aalis? Kakasimula pa lang natin. Hindi ka ba masyadong mayabang kanina? Hindi ko pa nga nakikita ang kapangyarihan mo. Lumingon si Conrad upang makita ang mukha ni Lito na pinalamutian ng isang ngiti na hindi nakakatawa. Agad niyang naramdaman ang lamig na damaloy sa kanyang gulugod, sumusumpa na hindi pa siya nakakita ng ganoong nakakatakot na ngiti sa kanyang buhay. Ang ngiting iyon ay parang kutsilyo, diretsyong bumulusok sa kanyang puso. Sumunod, hindi na siya makagalaw. Hinawakan ni Lito ang kanyang mga balikat, direktang pinitik ang mga ito. Umalangaw-ngaw sa buong akademya ang mga ungol ng paghihirap ni Conrad. You will regret this, boy. Pag nagpakita ang leader namin, toast ka. Napaungol si Conrad sa paghihirap. Tila hindi napahanga si Lito. Sige, dalhin mo ang iyong pinuno dito.
Natigilan si Conrad saglit na sinundan ng matinding euphoria. Hindi siya makapaniwala sa tanggang ito. Sinabi mo. Pinilit niyang ibinaba ang kanyang kasabikan, pinapansin ng kanyang mga underlings. Agad na inilabas ng isa sa mga underling ang kanyang telepono para ipaalam sa iba. Sa sandaling iyon, si Rodrigo Zing, ang pinuno, ay nasa isang pulong. Nang marinig na nabugbog ang kanyang matalik na lalaki, ang kanyang mukha ay agad na naging mas madilim. Damn, may nang ahas talagang bubuli sa Dragon Tiger gang natin. They are seeking death. Hinampis niya ang mesa na nagkapira-piraso, nagmumura na puno ng galit ang mukha. Alam ng lahat ng tao sa Bihing City ang lakas ng Dragon Tiger gang. Sino ang nang-ahas na kumilos ng walang pakundangan? No idea, but I heard he's a student from Sky Ability Academy. This guy is definitely courting death. Nanginginig sa galit ang balbas ni Rodrigo Zing. Ngumuso siya, pupunta ako dyan. Madudurog siya. Sandali lang, Leader Zing, maaari ba akong maglakas loob na magtanong, sino sa iyong mga nasasakupan ang binugbog? Binanggit ng lalaki ang paksa pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rodrigo Zing, ito ang aking pinakamalakas na tao, si Conrad Chin. Isang kahihiyan. Leader Zing, may isang bagay akong nag-aalangan na sabihin, ang lalaki ay nagbabakasakali. Sige, tugon ni Rodrigo Zing, na nakataas ang isang kilay. Napalunok ang lalaki, nakasandal upang ibaba ang kanyang boses, naisip mo na ba na kung masupol ng isang estudyante si Conrad Chin, maaaring hindi siya isang ordinaryong tao lamang. Nang marinig ito, tumahimik si Rodrigo Zing saglit, pagkatapos ay nanunuya at umiling, siya ay isang estudyante lamang. Kahit sino pa siya, hindi niya matatapakan ang aking ulo, ako si Rodrigo Zing. Sa matibay na pahayag na ito, pinangunahan niya ang kanyang gang patungo sa Sky Ability Academy. Sa sandaling ito, sa tuktok ng mataas na gusali ng Sky Ability Academy, pinanood ni Jake nang walang pakialam ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Nasorpreso mo nga ako, ngunit ganoon lang ang kakayahan ni Conrad. Magsisimula ang tunay na palabas kapag dumating si Rodrigo Zing. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dahan-daang hinaplos ang isang jade pendant sa kanyang kamay. Nathania, malapit mo nang matanto, ang taong pinahahalagahan mo ay walang iba kundi isang payaso. With that, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit tulad ng ginawa niya, tumangala si Lito patungo sa mataas na gusali. Nakalok ang kanyang tingin kung nasaan si Jake. Medyo nagulat si Jake. Imposible yun. I'm hidden so well, and I've masked my aura. I can't possible have found me. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod si Lito, hindi na siya tinitingnan. Nakahinga ng maluwag si Jake, nanunuya, tulad ng naisip ko, nagkataon lang. Alam kong hindi siya maaaring magkaroon ng ganoong klase ng kasanayan. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Lito, isang boses ng kanyang tanyag na ninuno, may isang tunay na powerhouse sa ibabaw ng mataas na gusaling iyon. Mahinahong sumagot si Lito, alam ko. Hey, parang interesado siya sa show mo, ayaw mo bang makipag-spar sa kanya? Tumawa ang kanyang ninuno. Umiling si Lito, hindi interesado. His ancestor hummed, your character, it's unlike a young man. But there's no need for comparisons, siya ang pinakamalakas sa academy na ito, pero hindi mo siya kalaban. Tumugon si Lito, kalaban ko man siya o hindi, wala akong interes sa kanya. Ang target ko ay ang mga demonyong hari. Good. Focused targets. Sa ganitong paraan lang makakamit ng isang tao ang kadakilaan. Nasiyahan ang kanyang ninuno. Pagkaraan ng halos 10 minuto, dumating si Rodrigo Zing na may kahangahangang kapaligiran. You brat, ikaw ba ang nanakit sa mga tagasunod ko sa Dragon Tiger Sect? Tiningnan ni Rodrigo Zing ang matinding bogbog na si Conrad, ang kanyang mukha ay sobrang malungkot. Mahinahong tumango si Lito. Sa oras na ito, ang bilang ng mga manunood ay dumarami, na nagsisiksikan sa lugar. Nagdala si Rodrigo Zing ng higit sa 100 tao, kaya masyadong siksik ang paligid para makagalaw. Sa nakikitang napakaraming tao, labis na nasisiyahan si Rodrigo Zing. Malapit na siyang mabawi ang mukha para sa Dragon Tiger Sect, at kailangan niya ng maraming saksi. Lumuhod ka, yumuko sa paghingi ng tawad, baka isipin kong iligtas ang buhay mo. Malakas na sumigaw si Rodrigo Zing, na nagmumula sa isang malakas na aura. Lumitaw si Lito na walang pakialam, kung handa kang lumuhod at magmakaawa, ililigtas ko ang iyong buhay. Nabaliw na siya. Umiling ang mga kaklase, talagang nasisiraan na siya ng bait, hinahamon mag-isa ang buong Dragon Tiger gang. Siguradong hindi siya bibitawan ng gang leader na si Rodrigo Zing.
Ang ignorante na show-off sa oras na ito. Kumalat sa mga mag-aaral ang isang koro ng nagkakasundo o malisyosong boses. Fine, fine. Ang galit na mukha ni Rodrigo Zing ay namumula. Hindi pa siya pinahiya ng ganito dati. Ikaw ay walang iba kundi isang langgam sa harap ng aking Dragon Tiger Gang. Kung gusto kong patay ka ngayon, hindi ka mabubuhay hanggang bukas. Nagbabanta si Rodrigo Zing na nagngangalit ang mga ngipin. Oh, sino nagsabi? Biglang umalangaw-ngaw ang isang panunuya. Naghiwalay ang mga tao habang si Arman Zhao ay lumapit ng may kumpiyansa. Ang mga estudyanteng hindi nakakakilala kung sino si Arman Zhao, ay pinagmamasdan siya ng may pagtataka. Ngunit nang makita si Arman Zhao, agad na nagbago ang ekspresyon ni Rodrigo. Kuya Zhao, bakit ka nandito bigla? Pinawi ni Rodrigo ang kanyang galit at nagtanong ng may matinding paggalang. Hey, kung hindi ako dumating, tapos ka na ngayon. Pinandilatan siya ni Arman Zhao, pagkatapos ay mabilis na naglakad papunta kay Lito sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Rodrigo. Saludo kay Kabanata 1129. Mga subordinate sulot. Sasabihin na sana ni Arman Zhao ang mga salitang, leader ng clan, ngunit pinigilan siya ni Lito ng isang tingin. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Arman. Sa isang iglap ng inspirasyon, sinabi niya, Brother Lito, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Sa katunayan, mga 5 minuto ang nakalipas, nalaman ng impormante ni Arman na may problema ang Dragon Tiger Association, partikular sa Sky Ability Academy. Si Arman ay nag-imbestiga at nalaman na ang pinuno ng angkan ay nasa Sky Ability Academy. Upang maging ligtas, sumugod siya. Buti na lang at malapit siya. Pagdating, nalaman niyang may conflict talaga sa clan leader. Ang Dragon Tiger Association ay isang subordinate ng Slayers Bureau, at si Rodrigo Zing ang kanyang protege, tinitigin mismo ni Arman. Kung sinaktan ni Rodrigo ang pinuno ng angkan, mahaharap din siya sa mga epekto. Kuya Lito. Nagulat si Rodrigo Zing sa address. Bago pa siya makapag-react, sinampal siya ni Arman sa mukha, anong ginagawa mo? Hinawakan ni Rodrigo Zing ang kanyang mukha, nagalit, Kuya Zhao, ang batang ito ay napilayan ng aking mga tauhan. Bilang boss, hindi ako basta-basta kikilos. Paano ako makikita ng aking mga tauhan? Hey, tama ka talaga. So, anong plano mo? Ngumisi si Arman, desperadong sumenya sa kanya. Nakita ni Rodrigo Zing na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Arman, ngunit hindi niya lubos maisip kung ano ang mali. Hindi ba halata? Binali niya ang isang braso ni Conrad. Lampoin ko pareho ang braso niya. Nagpahayag si Rodrigo Zing sa isang high-flow na paraan. Pinalakpakan ni Arman ang kanyang mga kamay ng nanunuya, bravo, ang lakas ng loob mo talaga. Mabali mo ba talaga ang dalawang braso niya? Sa panlabas, si Arman ay nakangiti, ngunit sa kanyang puso, nais niyang sampelan ang hanggal na ito hanggang sa mamatay. Of course, I can do it. He is just an insignificant brat in my eyes. Puno ng labis na kumpiyansa si Rodrigo Zing, baka sa kanyang mukha ang garantisadong tagumpay. Ang sulok ng mata ni Arman ay pumikit ng husto. Ang tanga na ito ay tila wala ng katubusan. Sa puntong ito, alam niyang kaya lang niyang isakripisyo ang sarili para masiguro ang sarili niyang kaligtasan. Tahimik na tumalikod, lumingon siya kay Lito, Mr. Brother Lito, ano sa palagay mo? Bahagyang ngumiti si Lito, kung tiwala siya, tingnan natin na subukan niya. Ha, ang liit mong basura ay nagkukunwaring bagay ka. Tiningnan ni Rodrigo Zing si Lito ng may panghahamak. Kung walang bakas ng espiritual na ugat, saan nanggagaling ang iyong pagtitiwala? Umiling siya kay Arman Zhao, sinabi niya, kapatid na Zhao, ano ang nangyari sa iyo ngayon? Ang walang kakayahan na walang alam na ito ay hindi karapat-dapat na tawagin mo siyang kuya, sa palagay ko ay nalinlang kanya tama ba? Hindi nakaimik si Arman Zhao. Kung gusto ng taong ito na mamatay, pagkatapos ay magpatuloy at mamatay. Huwag mo lang siyang kaladkarin dito. Ngunit si Rodrigo Zing ay ganap na nabasa ng mali ang mga intensyon ni Arman, sa halip, siya ay nabigla, bata, maghandang mamatay. Sa sandaling iyon, umiling si Lito, masyadong maraming tao dito. Palitan natin ang lokasyon. Gusto mo ba talagang tumakas? Sa tingin mo magtitiwala ako sayo? Ngumisi si Rodrigo, baka sa mukha niya ang nakikita niya sa plano ni Lito. Alam na gusto lang ni Lito na maging mahinahon, mabilis na humakbang si Arman, paano ito? Ako ang magiging saksi. Masyadong maraming tao dito, mag-aayos ako ng lugar. Dahil si Kuya Zhao ang saksi, atubili akong papayag. Nadama ni Rodrigo ang labis na karangalan. Tahimik na umiling si Arman Zhao, iniisip, malapit ka nang umiyak.
Agad na inayos ni Arman ang isang kotse na dumating, inimbitahan muna si Lito sumakay, pagkatapos ay inayos ang mga kotse para kina Rodrigo Zing at Conrad Chin at ang iba pa. Kuya, lumapit ang isang sugatang si Dakoa, kaya mo ba? Kung hindi, huwag kang pumunta. Walang pakialam na sinabi ni Lito, walang problema. Hoy! Kumuha si Yuni ng isang bote ng gamot mula sa kanyang bag at inihagis kay Lito. Kunin mo na to. Baka magamit. Di bale na matalo ka, at least bumalik ka ng buhay. Binuksan ni Lito ang kanyang palad upang makita na ito ay isang bote ng gamot para sa paggamot sa mga panlabas na pinsala. Salamat, Dr. Shen. Alam ni Lito na kahit na walang sinabi si Yuni, nag-aalala rin siya sa kanya. Kahit na hindi niya kailangan ang gamot, well. Sinulyapan niya si Rodrigo Zing, ang kanyang mga labi ay nakakunot. Maaaring may gagamit nito. Sa ilalim ng nag-aalalang mga tingin ni Nadako at Yuni, mabilis na umalis ang convoy. Tapos na si Lito sa pagkakataong ito. Eksakto, ang kalaban ay ang pinuno ng Dragon Tiger Gang, hindi isang karaniwang tao. At saka, narinig ko na ang Dragon Tiger Gang ay may malalakas na taga-suporta. Hinding-hindi nila hahayaang makatakas si Lito. Kawalang isip talaga. Kung lumuhad siya at inamin ang pagkakamali niya kanina, kahit na kailangan niyang isakripisyo ang dalawang braso, at least nakaligtas siya. Ang mga nanonood ay nagchichismisan sa kanilang sarili, lahat sa ilalim ng impresyon na si Lito ay tiyak na mapapahamak. Tumahimik kayong lahat. Galit na umungol si Dakoa, bagamat nagsimulang umubo nang hindi mapigilan dahil sa kanyang matinding pinsala. Si Dakoa, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa kanyang katapangan, ay una nang binaliwala si Lito, sa pagtingin sa kanya bilang isang magandang bata lamang. Gayunpaman, pagkatapos ng dalawang insidenteng ito, napansin niya na si Lito ay mas malakas kaysa sa mga palaging nakikipag-usap tungkol sa moralidad. Ngayon, kinuha ni Lito ang lahat ng mga away sa Dragon Tiger Gang sa kanyang sarili. Ang ganitong kapangahasan at kakilakilabot na pagpapasya ay nagdulot ng pakiramdam ni Dakoa na hindi sapat. Tara, lagyan kita ng benda. Tinulungan ni Yuni si Dakoa sa medical area. Sa ibabaw ng isang mataas na gusali, si Jake Xiao ay bahagyang nadismaya, bumaantong hininga, nakakahiya na hindi ko makita ang resulta. Tumawag siya sa telepono, hello, maaari ka bang makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa Dragon Tiger Gang doon? Okay, I'm willing to pay. Name your price. Ang pinuno ng Dragon Tiger Gang ay nagkaroon ng showdown sa isang binata ngayon, gusto kong malaman ang kinalabasan. Di nagtagal, ibinaba ni Jake ang telepono ng kontento. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang isang fleet ng mga sasakyan sa isang martial arts dojo. Ito ay tiyak na teritoryo ni Arman Zhao. Hinawi niya ang kanyang kamay at naghiwa-hiwalay ang lahat ng tauhan. Master, gawin mo siyang walang silbi. Galit na sigaw ni Conrad Chin. Si Rodrigo Zing ay tumayo sa galit, ang kanyang kamao ay humahampas kay Lito. Napahikab si Lito, casual na ibinaba ang kanyang kamay, nagpakawala ng malakas na puwersa na nagpabagsak kay Rodrigo Zing sa pader. Napatulala ang lahat. Ito ba ay isang dakilang master? Kahit na inihanda ni Arman Zhao ang kanyang sarili sa pag-iisip, nagulat pa rin siya sa pagkilos. Napaawang ang bibig niya at halos mapaluhod siya sa gulat. Naiwan si Rodrigo Zing yakwang sa estado ng pagkalito. Nang tuluyan na siyang magkamalay ay muntik na siyang mapilayan. Ito ay hindi posible. Ubo. Ubo. Puno ng hindi makapaniwala at hinanakit ang kanyang mga mata. Habang nagpupumilit siyang gumanti, muling ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, na lumikha ng napakalakas na airwave na halos mabaligtad ang buong dojo. Umupo si Rodrigo Zing sa lupa, magulo ang buhok. Bigla na lang siyang sumigaw ng, imposible. Impossible. Siya ay tila napaka-ordinaryo lamang sandali bago. Bakit bigla na lang siyang nagkaroon ng nakakatakot na kakayahan? Si Lito ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam, ang kanyang tingin ay nananatili lamang saglit bago lumayo. Napagdesisyonan ang kinalabasan. Sino ka? Sino ka ba talaga? Sa wakas ay may natanto si Rodrigo Zing at itinuro si Lito, sumisigaw ng malakas. Ang pangalan ko ay Lito Argel. Mahinahong sagot ni Lito. Lito Argel. Sino si Lito Argel? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Hinawakan ni Rodrigo Zing ang kanyang buhok, someone this strong, there's no way na hindi ko siya narinig. Walang alam. Galit na sambat ni Arman Zhao, kilala mo ba kung sino siya? Nagulat si Rodrigo Zing sa biglang pagsabog ni Arman Zhao at nauutil. Sino siya? Makinig kang mabuti. Huminga ng malalim si Arman Zhao, siya ang bagong hinirang na master ng Shen Slaughter Pavilion.
Sa pagbanggit ng bagong hinirang na guro, ang lahat ng kulay ay nawala mula sa mukha ni Rodrigo Zing na para bang siya ay tinamaan ng 5 kulog. Shen Slaughter Pavilion. Ang bagong hinirang na guro. Maaaring hindi alam ng mga tao ang pag-iral ng Shen Slaughter Pavilion, ngunit alam ni Rodrigo Zing kung gaano kakilakilabot ang organisasyong iyon. Masasabi ng isang tao na ang lahat ng nangungunang sekta sa Lox Country ay nasa ilalim ng kontrol nito. Ang higit na nakakatakot, ito ay may suporta ng mundo ng paglilinang, isang kapangyarihan na lumalampas sa makamundong usapin, halos hindi magagapi. Sinasabing napakalaking pagbabago ang naganap sa Godslaying sect nitong mga nakaraang araw, kung saan 3 sect master ang napatay at isang bagong master ang napunta sa kapangyarihan. Ang ganitong mataas na antas ng balita ay higit pa kay Rodrigo Zing. Noong una, itinuring niya ito bilang isang kawili-wiling kwento. Hindi niya inaasahan, ngayon ang taong nasa harapan niya ay bang! Agad siyang lumuhod, ibinagsak ang kanyang ulo sa lupa, nanginginig na parang nagsasala sa balat ng trigo, Sect Master, iligtas mo ang aking buhay. Ako ay nagmalabis, ako ay isang tanga, ako ay parurusahan ang aking sarili. Habang nakayuko at humihingi ng tawad ay sinasampal din niya ang sarili niyang mukha. Gayunpaman, gaano man niya pinahirapan ang kanyang sarili, nanatiling walang pakialam si Lito sa kanyang mga aksyon. Ang walang pagsisisi ngunit walang pagpatawad na saloobin ay nagparamdam kay Rodrigo Zing na mas masahol pa sa kamatayan ang pahirap. Hindi lang buhay niya ang nakataya, alam na alam niya ang mabigat na kapangyarihan ng Godslaying sect. Sa isang pitik lang ng daliri mula sa lalaking nasa harap niya, ang buong sect ay maaaring malipol. Sa puntong ito, si Conrad Chin ay ganap na natulala. Hindi niya kilala ang Godslaying sect, ni hindi niya naiintindihan ang lakas ni Lito. Ngunit ang reaksyon ni Rodrigo Zing, talagang natakot siya, dinilaan ni Conrad Chin ang kanyang mga labi, alam niyang nagdulot siya ng malaking problema. Leader, ako. Halos hindi sinabi ni Conrad Chin iyon nang makakita si Rodrigo Zing ng pagkakataon. Sinabi ni Rodrigo Zing kay Lito, lahat ng taong ito ang nagpalabo sa aking paningin, sakupin mo siya. Baliin ang kanyang mga paa. Napaluhod si Conrad Chin, nakikiusap ako sa iyo, Master. Si Rodrigo Zang ay nagpupumilit na iligtas ang kanyang sarili, hindi nag-abala na bigyang pansin siya. Sa pagtingin sa dalawa, na puno ng pagmamataas, hindi pa lang noon, ngunit ngayon ay humihingi ng awa na parang mga aso, malamig na ngumuso si Lito, walang halaga bilang ng mga aso. Tama, mas mababa ako sa aso, basura ako. Pakiusap, Master, huwag kang yumuko sa aking antas. Napangiti si Rodrigo. Sumulyap si Lito kay Arman, paano dapat parusahan ang isang tao sa pagkakasala sa amo. Sinabi ni Arman Jao, ayon sa aming mga alituntunin, ang mga nakakasakit sa master ay dapat tanggalin ang kanilang mga kasanayan sa militar at mapatalsik sa sekta. Tumango si Lito, ituloy natin iyon. Oo, Master. Tumango si Arman. Nang marinig ito, napaluha sina Rodrigo at Conrad Chin at kinaladkad palayo ng mga tao ng Godslayer sect. Bang! Pumalakpak si Lito, sayang ang oras ko. Master, ready na po ang sasakyan nyo. Babalik po ba kayo sa school, o pupunta sa ibang lugar? Nakangiting tanong ni Arman. Sumulyap si Lito sa kanya, si Rodrigo ba ay tao mo? Nang marinig ang mga salitang iyon, ang ngiti sa mukha ni Arman ay agad na natigil, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Noong una ay inakala niyang natakpan niya ng husto ang kanyang mga landas, niloloko ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakatalino ng guro. Hehe, akala mo nakakatulong ang pagtatago nito sa akin. Nang makita ang katahimikan ni Arman, tumawa si Lito. Bang! Lumuhad si Arman at yumuko ng malalim, karapat-dapat akong mamatay dahil sa aking pagsuway. Hindi ko dapat kinuha ang mga bagay sa sarili kong mga kamay at itinago ito sa iyo. Natatakot ako sa iyong galit at humihingi ng iyong awa, guro. Kabanata 11:30. Patawad. Malamig na tumikim si Lito, pinapatawad ko na ba si Rodrigo Zing? Mariing yumuko si Arman, nanginginig ang buong katawan niya na parang salon, nagkamali ako, akala ko kaya kung maging matalino, wala na akong itatago sa iyo muli sa hinaharap. Humiga siya sa lupa, naghihintay ng tugon ni Lito. Ang ikalawang ito ay tila kasing haba ng isang siglo dahil sa casual na pag-iisip ni Lito, maaari siyang madurage. Wala kang ginawang masama, this time ililibre kita. Sa wakas ay nagsalita si Lito, kung may susunod pa, hindi na babagay sa iyo ang posisyon na ito. Oo, salamat sa iyong kagandahang loob, pinuno. Paulit-ulit na yumuko si Arman Jao.
Aalis na sana si Lito, ngunit biglang may naalala siya at nagtanong, kilala mo ba kung sino ang nangungunang tatlo sa Sky Ability Academy? Agad na tumugon si Arman Jao, hindi ako sigurado, ngunit mayroon din kaming mga tagaloob sa Sky Ability Academy, kaya hindi ito magiging mahirap na malaman. Tumango si Lito, kunin mo sa akin ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palayo. Ang napakalaking aura sa itaas ng kanyang ulo ay tuluyang nawala, at si Ironman ay nakahinga ng maluwag, bumagsak sa lupa na parang malapit na siyang nakatakas sa kamatayan. Kumapit siya sa likod at naramdaman ang kanyang damit na basang-basa ang lahat. Umiling siya, bumantong hininga at sinabing, ito ay dapat katakutin. Ito ay talagang dapat katakutin. Umalis si Lito sa martial arts dojo. Dahil hindi ito kalayuan sa Sky Ability Academy, nagpasya siyang maglakad pabalik. Sa gilid, may grand opening para sa isang bagong shopping mall. Si Lito ay walang pag-iisip na sumulyap at nakita ang isang pamilyar na mukha, si Chen Qing. Pakiusap, papasukin mo ako. Si Chen Qing ay desperadong nakiusap sa security guard sa pasukan. Ngayon ang opening day ng Dalong Mall namin. Yung may invitation lang ang pwede sa VIP room. May invitation ka ba? Ngumisi ang security guard. Umiling si Chen Qing, wala, nandito lang ako para maghanap ng tao. Alam namin kung sino ang hinahanap mo. Na-notify na kami ni Miss Baileya, ayaw kanyang makita. Umalis ka. Naiinip na tinulak ng security guard si Chen Qing. Hindi ito posible. Nakipag-ayos lang siya sa akin ilang araw na ang nakakaraan, hindi siya magsasabi ng ganito, hindi makapaniwala si Chen Qing at matigas ang ulo sa pagpasok. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao, umalis ka. Pilit siyang tinulak ng security guard. Halos bumagsak si Chen Qing sa sahig, puno ng galit ang kanyang mga mata, at sinuntok niya ang mukha ng security guard. Siya, pagkatapos ng lahat, ay isang taong may kakayahang mag-enroll sa Sky Ability Academy. Ang kanyang kakayahan ay higit na mataas kaysa sa security guard. Sa isang suntok, damyugo ng husto ang ilong ng security guard, at bumagsak ito sa sahig. Nagulat din si Chen Qing, hindi niya inaasahan na gagamit siya ng ganoong kalabisan na puwersa sa isang sandali ng salpok. Gayunpaman, wala siyang pakialam doon, at diretsyong tumakbo patungo sa VIP room. You there? Chen? How dare you hit our security guard? May death wish ka ba? Biglang may lumabas na grupo ng mga tao. Ang lalaki at babae na nakatayo sa harapan ay walang iba kundi sina Shane Xiao at Baileya. Si Baileya ay nakasuot ng napakamahal na mukhang mahabang puting damit, napakaganda. Gayunpaman, ang kamay ni Shane Xiao ay casual na nakapatong sa kanyang payat na baywang. Nang makita ito, galit na galit si Chen Qing, alisin mo ang maruruming kamay mo sa kanya, huwag mo siyang hawakan. Hey, babae ko siya. Hahawakan ko siya kung gusto ko. Ngumisi si Shane Xiao at sadyang pinisil ng mahigpit ang baywang ni Baileya. Tumigil ka nga. Ang daming nakatingin, nakakainis ka. Kaagad na nagprotesta si Baileya, mahinang sumandal sa mga bisig ni Shane Xiao, mapaglarong pinalo ang kanyang dibdib. Nasaksihan ng eksenang ito, na ikuyom ni Chen Qing ang kanyang mga kamao at tinanong si Baileya, Baileya, hindi mo ba sinabi sa akin noong nakaraang araw na natuklasan mong in love ka sa akin, at gusto mo akong makasama? Kahit na niloko siya ni Baileya, may nararamdaman pa rin si Chen Qing para sa kanya. Sa tuwing umiiyak siya, palagi niyang nasusumpungan ang sarili, nanlalambot kaagad. Sinamahan pa niya ito sa pamimili, pagbili ng maraming mamahaling gamit. Hindi niya inaasahan na kahapon lang, pagkatapos makatanggap ng tawag sa telepono si Baileya, nawala siya, at pagkatapos magtanong, nalaman niyang kasama niya si Shane Xiao. Tumanggi si Chen Qing na maniwala na siya ay nalinlang, kaya naman pumunta siya rito, na naglalayong linawin ang sitwasyon. Sinabi ko ba yon? Si Baileya ay nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon, nagsinungaling ako sa iyo. Nakipag-away ako kay Young Master Xiao at gusto ko lang siyang galitin. Shane Xiao? A derisive smirk on his face, said, got that. Isa ka lang po na ginamit, pagpunta dito humihingi lang ng kahihiyan sa part mo. Baileya, nagsinungaling ka sa akin. Mahal mo ako, una tayong nagkakilala. Namula ang mga mata ni Chen Qing. Mayabang na tumikim si Baileya, nang hihinayang sinabi, tingnan mo ang iyong sarili. Sa tingin mo ba ay may kukumpara mo si Young Master Xiao? Kahit isang bulag ay malalaman kung sino ang pipiliin sa inyong dalawa. Dahil sa kanyang mga salita, nawala ng pag-asa si Chen Qing. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sinabing, okay, Baileya Rui, dahil napakalupit mo sa akin, putulin na natin ang lahat ng relasyon mula ngayon.
Pagkasabi noon, tumalikod na siya at aalis na sana nang bigla siyang pigilan ni Shane Xiao. Stop! Binitawan na ba kita? Itinuro ni Shane Xiao ang security guard na kagigising lang, ganito ang ginawa mo sa security guard. Hindi ba tama na humingi ng tawad at magbigay ng kabayaran? Pinipigilan ang kanyang galit, same time na humingi ng paumanhin si Chen Qing, na nakonsensya sa security guard, I'm sorry. Habang sinusubukan niyang umalis, hinarang siya ng ilan pang mga security guard. Shane Xiao? Ano ang gusto mo? Galit na pinandilatan ni Chen Qing si Shane Xiao. Tumawa si Shane Xiao, akala mo ba madaling magsabi ng sorry? Ito ang palengke ng pamilya Yuan. Lumuhod ka. Shane, huwag mong masyadong itulak ang swerte mo. Sigaw ni Chen Qing sa galit. Gamit ang kaway ng kamay ni Shane Xiao, pinalibutan ng isang dosenang tao si Chen Qing. Ang mga taong ito ay may hawak na mga sandata sa kanilang mga kamay at nakasuot ng nakakatakot na mga ekspresyon. Ang nagyayelong tingin sa mga mata ni Shane ay hudyat ng mga security guard. Ang dalawang security guard na nakatayo sa likod ni Chen Qing ay biglang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, nasugatan ang kanyang binti at siya ay bumagsak sa sahig ng malakas. Patagilid mo akong sinalakay. Ninatngat ni Chen Qing ang kanyang mga ngipin, tumitibok ang kanyang templo, lalabanan kita hanggang kamatayan. Ngumisi si Shane, diretsyong sumuntok sa dibdib ni Chen Qing. Hindi makaiwas, umubos si Chen Qing ng isang subo ng dugo. Ngumisi si Shane, ayaw ka ng babae, at hindi mo ako matatalo, ano ang silbi ng buhay mo? Narito ang isang ideya, bibigyan kita ng 10 milyon, isuko mo ang iyong martial arts, at pasayahin ang lahat. Nangingibabaw na sabi ni Shane. Nagtawanan ng mga tao. Walang kwentang basura, huwag mong ipahiya ang sarili mo dito. Inilibot ni Bailey Rui ang kanyang mga mata. Damn! You all are pushing me too far. Binato ni Chen Qing ng suntok si Shane, ngunit hindi siya kalaban nito at natalo pagkatapos ng higit sa 10 galaw. Kung pipilitin mong hanapin ang kamatayan, pagbibigyan kita. Maawa ako sa basurang tulad mo at isa lang sa mga braso mo ang ipapabali ko. Marahas na pagbabante ni Shane at akmang kikilos nang bigla siyang pinigilan ng isang boses. Pabayaan mo siya. Humakbang si Lito, malamig na nakatingin kay Shane. Nang makita si Lito, napangisi si Shane, hindi ka lang susuko, hindi ba? Sabi ko bitawan mo na. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata, naging mapanganib ang kanyang tingin. Dahil sa hitsurang ito ay nakaramdam ng kaba si Shane, gusto niyang bumitaw, ngunit ito ay magiging napakahihiya sa napakaraming tao na nanunood. Sa sandaling ito, huminto ang isang stretch limousine sa pasukan. Ang iba ay kailangang iparada ang kanilang mga sasakyan sa parking lot, ngunit ang partikular na kotseng ito ay dumiretso sa pasukan, na nagpapahiwatig na ang tao sa loob ay hindi ordinaryong individual. Nang makita ang sasakyan, agad na lumiwanag ang mga mata ni Shane. Nandito na si Mr. Yuan. Bulalas niya. Nilinggan niya si Lito, ngumisi ng masama, at sinabing, ikaw at ang talunan na ito ay hindi aalis ngayon. Bumukas ang pinto ng kotse, at naunang lumabas ang driver, binuksan ang pinto ng pasahero para lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaahit ang ulo at isang mahigpit na tingin. Lumakad siya ng may malalawak na hakbang, at ang aura sa paligid niya ay napakalakas. Si Bailey Rui, na nanginginig sa pananabik, ay malumanay na nagtanong sa katabi niya, ito na kaya ang pinakamayamang tao sa bihing, si Teodoro Yuan. Tama. Siya iyon. Balita ko hindi lang siya mayaman kundi nagtataglay din ng mga kakaibang espiritual na ugat. Hinangaan ng nagmamasid si Teodoro ng may paggalang. Anong nangyayari? Sinulyapan ni Teodoro ang bagbog na security guard at nagtanong sa malamig na boses. Bago pa makasagot ang iba, humakbang si Shane at sinabing, Tito Yuan, may nanggugulo sa iyong lugar. Kilala ba kita? Si Teodoro Yuan ay tumitig, pinagmasdan si Shane. Mabilis na nagpakilala si Shane, anak ako ni Delfino Xiao. Nako, ikaw pala ang anak ni Kuya Xiao. Medyo lumaki ka na. Tumanggo si Teodoro. Napangiti si Shane at nambobola, isa kang VIP na maraming bagay na dapat asikasuhin. Oo nga pala, ang dalawang ito ay hindi ka pani-paniwalang mayabang, hindi lang sinasaktan ang iyong security guard kundi gumagamit din ng walang pakundangan na pananalita. Gayunpaman, nagawa ko silang pigilan. Magaling. Tila hindi isinasapuso ni Teodoro ang bagay na ito, na walang pakialam na tumanggo. Tumingin siya kay Lito, binata, hindi ito isang lugar kung saan ang mga kabataang tulad mo ay maaaring magdulot ng gulo. Lumipat ka. Walang pakialam na sinabi ni Lito, hindi ako naririto para manggulo. Oh.
Hindi napigilan ni Teodoro na bigyan ng isa pang tingin si Lito, dahil napansin niya ang isang kalmado at maayos na ugali kay Lito na hindi nababagay sa kanyang edad. However, his status mean he had no reason to be polite to anyone, he just chuckled, "You have quite some confidence. I appreciate your composure. Today is my opening day, I don't plan to put a hand on anyone. You guys can leave." Nang marinig na pinabayaan ni Teodoro si Lito, agad na ayaw ni Shen, ngunit hindi ng ahas na tumutol. Gayunpaman, umiling si Lito, "Maaari tayong umalis, ngunit ang taong ito ay kailangang lumuhad at humingi ng tawad sa aking kaibigan." Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang iba sa paligid ay nanunuya sa kanya. Pakiramdam nila ay talagang walang pagpapahalaga ang binatang ito. Sa isang galaw lang, mapapawi ka ni Teodoro na parang abo, pero hinahayaan ka na niya at hindi mo pa rin ito ma-appreciate. Medyo hindi nasisiyahan si Teodoro, "Binata, maaaring bata ka pa at walang muwang, ngunit kailangan mong malaman kung kailan ka titigil. Kung hindi, pagsisisihan mo ito." "Pinaninindigan ko pa rin ang aking mga salita." Mahinahong sabi ni Lito. Ang patuloy na paninindigan sa kanyang mga salita ay lantarang hindi paggalang kay Teodoro. Sa wakas ay natagpuan ni Shen ang dahilan na kailangan niya, at tuwang-tuwa siya, Uncle Yuan, ang taong ito ay lubos na mayabang. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Ang mga nangungunang bodyguard sa likod ni Teodoro ay naghahanda na sa kanilang mga sarili para kumilos. Noon lang, isang malapilak na kampanang boses ang lumabas mula sa kahabaan magsasakyan. "Daddy, bakit hindi mo ako gin-icing?" Kasunod nito, lumabas ng sasakyan ang isang batang babae na may magandang mukha, nakasuot ng simpleng cream yellow na damit. "Eh bakit ang daming tao dito? Hoy ikaw di ba?" Nang makita si Lito, biglang lumiwanag ang mukha ng dalaga sa pagtataka, "Ikaw ang mapagbigay na taong nagpahiram sa akin ng pera sa airport." Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Teodoro, ang itinatangi na hiyas sa kanyang palad, ang pinakasikat ngunit mababang loob na sosyalidad sa bihing, Yan si Yuan.